Yakapin ka bilang kapatid, o yakapin ka bilang kapatid. Nakikinig ako sa iyo si Kristo, yayakapin ka bilang kapatid. Iibigin ka bilang kapatid, o iibigin ka bilang kapatid. Nakikinig ako sa iyo si Kristo, iibigin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Oh, God is good. And all the time? One more time. God is good. And all the time? God is so good. Tani ko ano man nakainit sa tiyempo subok, amo man nakainit ang aton nga pagserbisyo kapag simba sa aton nga Dios. So, this month of April, we are commemorating the resurrection of our Lord Jesus Christ, and it's worthy to be celebrated. According to the book of Luke chapter 24 verses 6 until 7, it says, He is not here, but is risen. Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee, saying, The Son of Man must be delivered into the hand of the sinful man, and be crucified, and the third day He rise again. Because of this one, Jesus resurrected because He paid ourselves, and even death cannot conquer Him. So we are being victorious and is worthy to celebrate. Let's celebrate that Jesus was risen at the tomb and He paid everything of our sins. So now let us clap our hands. Let's rejoice all together as we celebrate that Jesus is alive. Victory and the grave has been denied.
mercy of God, the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Listen, hallelujah. Hallelujah. Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Yes, indeed. The Lord that you're serving is not dead, but He is alive, and that is worthy sa aton nga pag-celebrate sa siningaga. And because Jesus conquered that, He was resurrected. That's why we're having right now in what we call a living hope. Before Christ, we were lost because of the sins. We are hopeless. But Jesus bridged the gap and became our living hope. He became the lamb that sacrificed for our sins. He paid everything. He died on the cross of Calvary. But the good news here is that Jesus resurrected. He conquered death. And the grave could not hold Him. There is salvation in the powerful name of our Lord Jesus Christ. According to the book of 1 Peter chapter 1 verse 3, it says, "Praise be to the God and the Father and our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Father God in heaven, kami yung ginong nagkakilala na Ikaw ang Diyos sa tanan ng mga Diyos. Kami yung ginong nagkilala Ikaw ang gamhanan ng Diyos nga nag-ubra sa bilog nga kalibutan pamaagi lamang sa imo mga pulong o Ginoo. Kami o Ginoo nagkakilala that you are the Alpha, the Beta, the Omega, omnipotent, omniscient, and omnipresent God, Lord. Father God, because of your amazing grace, because of your love on us, so Ginoo, bisan kami pagkasasala nga tao, Father. You gave your only begotten Son, O Ginoo, para kami maluwas sa linaw sang kalayo, nga amo ang bayad sa amon ng mga sala. Ang imo nga pagpanangga sa amon, O Ginoo, hindi gid namon matakos. Father, salamat because you bridge the gap between God and us humans because of Jesus Christ. Jesus Christ became the Lamb for us, so we know. Father God, salamat sa imo nga pag-antos, Father. Even though that you are praying, O Ginoo, in the Gethsemane, you have the desires na kung pwede lang tani ang imo ng mga pag-antos o haons. The God of Father sa imo, but still, Jesus said, they will not be done. Because Jesus knows what is the worth, what is the value of His sacrifice, so we know. And that sacrifice and that value na kami makonect luwag sa imo balaan na presensya pamaagi sa kay Yesu Cristo. Ang imo nga dugo ang naghugas sa mahigkop namon ng mga kasing-kasing. Father, salamat sa imo ang grasya. Salamat sa imo ang pagpalangga. And the name Jesus Christ is the most sweetest name of all. That is worthy na aton niya i-utter sa aton mga bakla. Jesus is the most wonderful name of all. Jesus is the most powerful name of all. In the name Jesus is the only one who can save us from this sin. In the name Jesus is the only one who can give us the living hope.
Father, be with us this morning. Let your Holy Spirit dwell in our hearts and in this place, that we will give the true worship that you're seeking within us. All these things we ask in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness, Lord, through the shadows of my soul. The work is finished. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. And who can imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross was broken, I am forgiven. The King of Peace calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus knows his coming to me. Oh, hallelujah.
salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you're my living hope. 'Cause death could not hold you, the veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. 'Cause you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Know that the Lord, he is God, it is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful to him, and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generation. Let's pray. Yes, Lord, ikaw din ang pinaka-maayos sa amon na kabuhi. Thank you na kung diin ginatagan mo kami sa libre ng kaluwasan. Salamat, O Diyos, na kung diin sa siningatiyon, ginakalipay din namon, O Diyos. Na kung diin, ikaw na ba na sa katatong adlaw, para tagan kami sa kabuhi na wala sing katapusan, at para Ginoo mapahamtang kami na kung diin ara kami Ginoo living hope na binabaton sa aming mga buhay. Thank you, O Diyos, sa adlaw nga tanan na kung diin sa time Ginoo. Yung grabe ang amon experience niya kasubog, but still, Lord, ikaw nag-comfort sa amon. Sa time Ginoo na mag-abot kami or mag-abot sa amon, na mag-surrender na kami. Thank you. Nagin-remind mo kami. Pinaagi Ginoo na kung diin ikaw nag-atos dito sa babaw sa cross, wala ka to, O Diyos, nag-surrender sa amin. Even though Ginoo, grabe sa amon ka makasasala, grabe sa amon kahigko, ipalangga mo kami, O Diyos, gintinluan na sa grabe ka po. Salamat sa iyong dugo na hugas ang amon kasalanan. Even though Ginoo, nga grabe sa amon makasasala day by day, sala kami. But still, Lord, ipalangga mo kami. Ipalangga mo kami, Ginoo, na wala sa katubo. Ipalangga mo kami, O Diyos. In-embrace mo kami, even though grabe, Ginoo, sa kahiko sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyo tulong. Kag, O Diyos, ikaw mag-bless sa amon pagpatayon ni pagtuon, pagpamalandong sa iyong pulong. Kag inipulong ni mo maghatag sa amon
dugang motivation to worship you, Lord. Tungod Ginoo, na ikaw naghatag, nag-una Ginoo, nag-demonstrate sa iyong papalangga. Yan itong mapalangga nimo. Naghatag sa amon. Reminder na magpalangga man sa isang ng kauturan. Salamat Lord sa forgiveness. Na ikaw una nag-forgive sa amon. Salamat Ginoo sa alon ng tanan. All glory belongs to you. With your precious name, Jesus Christ. Amen. Lord is in His holy temple. The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence. Let all the earth keep silence before Him. Keep silence. Keep silence before Him. Good morning, everyone. As we begin our worship this morning, let us sing the opening hymn, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing all earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest our angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He is our rock, our eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. And we mortals love Him who set us free. Jesus, Savior, reign forever and ever. Crown Him, prophet and priest and King. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. For our scripture reading, let us hear the word of God brought to us by Pastor Joshua Timothy. Kung may mga Bible mo dira, please open your Bibles sa 1 John chapter
4 verse 19. Again, 1 John chapter 4 verse 19. We love Him because He first loved us. Ang pulong sa Diyos, nagpalayo sa pagpakamaayo, mag-aangkop kita. Amay kalandon Diyos kag may gugmaon kag mga gahom. Salamat Ginoo sa Ginoo. Salamat o Diyos sa mga kanta na naghatag sa imong pagdayo. Salamat Ginoo sa kabuhi. Sa imong mga kanakan, gin-offer dira sa imo bilang buhit nga halad. Nga kung diin ikaw malipay sa amon nga kabuhi. O Diyos, salamat Ginoo sa Ginoo. Kag ini nga tion, ginaman mo. Yung tuyo mo gito ikaw pagkasimbahan. Sa tuyo nga ikaw malipay. Sa tuyo Ginoo na kami magapamalan mo sa imong pulong. Sa tuyo Ginoo nga ikaw naman ang mag-istorya sa amon pinaagi sa imong pulong. Kag bisan pa Ginoo salamat sa inyo tion. Nga kundi na may ditipon mo kami sa pag-fellowship sa pareho ng mga otoran. Kag bisan pa sa pag-strengthen sa amon yung pagtuo dira sa iyo. Salamat o Diyos sa sinya tion. Dalayawan ka sa sinya kabuhi na ginhatag mo sa amon. Pinaagi sa kay Kristo bilang amon Diyos na manluluwas. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, and grant us thy peace. Magpapakanta na. Before the message of the Lord, let us hear the special number coming from our sister Ferry Angkas. Sound of Villa Dolorosa in Jerusalem that day. The small ships tried to clear the narrow street, but the crown priest to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from the beating, there were stripes on his back, and he wore a crown of thorns on his head, and he bore with every step the sword of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men, make its way to the heart of Jerusalem. Down a Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you and me. Down a Via Dolorosa,
Good morning. Kusog-kusog man to ako ng bal. Lumaluya sa ang responsa. Good morning. Para kali. So, kanang isang leader sa kanta no. Malalabot sa tuton kung madala ka pa, no. Pero kanang isang message sa kanta. Na kundi about sa ginatawag nga dako mo paligid mo sa Dios. Or ni Kristo. Na kundi sa ato niya kabuhi, mautod ko dira sa Ginoo. Wala niya talikdan. Kaya grabe tulungan niyo mo ang grabe nga pag-antos. Grabe nga kasakitan. Grabe nga pag-antos ang iyang dangatan tungod sa aton. Pero wala siya na gano'n. Wala siya na talikod. Makita mo yun sa Mark chapter 10 verse 34. Basahin ko rin sa Ginikanan version. Yagaw taon nila ako, duplaan. Ang ginimo ni sa mga tao sa kay Kristo. Yagaw taon nila ako, duplaan. Hanuton. Kagdayon. Patyon. So grabe sa kasakit ang ginhimo sa tao sa iya. But still, ginpalangga niya kita. Grabe nga pagpalangga. So sa bunga tiyon, ato pagpapalandungan ang libro ni John. 1 John chapter 4 verse 19. We love him because he first loved us. And this verse teaches that our love for God is a response, not the beginning. Response naton ang pagsimba, ang paghigugma. Kung nagasimba ikaw, nagapakita ikaw nga nagahigugma ka sa Ginoo. Kung nagahigugma ka sa isip nimo katawo, nagapakita ka man nga nagahigugma ka sa imo Dios. God loved us first. So we are able to love Him back. No? Kaya natin maghimo sa pagpalangga sa iya. Love is earned from God. We understand how to love because He showed it first. Ipakita niya una. But God commanded His love toward us. Ginpakita niya. And sa NIV version, God demonstrate His love. Romans chapter 5 verse 8, gin-demonstrate niya. When you say gin-demonstrate, una man naghimo. Then, may mag-follow. May mag-follow. Amo na nga itong famous subong is God loved us first. Amen. Ginpalangga kita una sa Diyos. So, pagpalangga sa Diyos sa aton bilang mautod ko dira sa Ginoo, grabe. Amo na ginatawag na agape love. Agape love. God loved us first means God loved us even before we knew Him. Wala pa tayo kilala sa Diyos, ginpalangga niya kita. Wala pa tanapata sa iyong kalimutan, ginpalangga niya na kita. Ginpalangga niya ka day by day, ginpalangga niya ka sulit-sulit. Pero ang pagpalangga sa tao, utol-utol, di ba? Huh? Lord, nga mo nagabot sa akong kabuhi. Grabe man pag-serve ko. Pero wala na. Pero sa Ginoo, grabe ang kasakitan nga ato nahimo sa iya. Grabe ang kasubo nga nahimo naton sa iya, but still ang pagpalangga niya is unconditional. He loved us despite our sins and imperfections. Grabe ang sala natin nga nahimo. Sa adlaw, ang atong sala nga mahimo, tatlo, no? Sa pulong, sa buhat, kag sa muna-muna. Kung si Pastor ka din niya, pag galing ang balya, tao na lang tulog, wala sing, sala, kasi di man ang katulog. No? Aton, nga bilang mga tao, muna-muna, sa pulong, kag sa buhat. Because sa pulong, bigis, kanlog ka, no? Makasala ka na. Sa buhat pagit. Sa panguna-una, ang pinakamasasarang yung mamuna-una agad, no? His love is unearned and unconditional. So aton subong nga pagka-topic or pagka-istoryahan, aton nga topic is because God loves us first,
what we can do to bring back the glory to Him. So, ano natin yung mga? Ito, di palangga kita sa Diyos una. So, kung celebrate kita sa April sa pagkabanhaw. No? Ginatugdong natin nga sa Jesus Christ, patay, gindubong, nabanhaw sa katatong adlaw. Pero may iba na tao nga, gambal ko no, si Kristo ko no, kakapatay sa April. Dikato. Ato niya Kristo, napatay na, hindi kayo mapatay pa. Or nagkakapatay. No? Tapos na. First, paano ni mo? Mahatag sa glory dira sa Ginoo first i-obey ang pulong sa Diyos. Sa ato niyo boy isa, nakapakyas kita. Yaman. Kabudlay pa yung mag-apply sa pulong sa Ginoo, no? Nga nang budlay, kay wala desire. Pag may desire ka sa imo tagipusoon nga paghando or ginahando mo gid nga sundo ng pulong sa Dios, wala imposible. Kay gusto man sa Dios nga no, masunod mo na. Ito gusto sa Dios nga masunod mo na, giyahan niya ikaw. Miyara kita sa laga kasulit-sulit. No? Makikita pasensya sa luwag sa Ginoo. Lord, sorry, nakasala naman ko. Next day, liwat naman, sala naman ka. May nakita ko sa Facebook nga ang hambal niya, isang pastor, hambal niya, hindi ka mag-guilty kung ay kabang sa Biblia. Ga-video tanong kasi may magkat ba lang. Tapos ang gawa kumati, hindi ka mag-guilty ang baliya kung wala ka basa sa Biblia. Nga man, hatagan mo sa ginatawag nga pagkagutom ang imo ko galimon, hindi kay pagka-guilty. Hatagan mo sa pagkagutom. Nga, sino nga tao, direct lang hambal, na-guilty ko kay may ko kapamaho. Di ba wala? Nag-guilty ko ay kumapanyaga, di ba wala? But silingon, hatagan mo sa pagkagutom ang imo ka ng Espiritu sa pulong sa Diyos. In John chapter 14, verse 15, basa ko yun sa Iligan version. Ang hambal niya dali, kung ginahigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Mga sugo sa Diyos, tumano naton. Hindi naton pag-ipahigad. Kaya sometimes, pili-pili na naton, amo ni ang maka-fit sa akon, niya pulong ni mo, Lord. Sige, apply ko ni Ari, do maigo-iguan ko ni gamay, pahigad-higad ko ni. No. Kaya ang pulong sa Diyos, nagasabdong sa aton, nagatudlo sa aton, mangimbalaan, Diyos ng kagmatarong. Bisan pa, ginatudloan kita nga, no, nga mangim Christ-like in character sa aton niya kabuhi. Huh? Kung ginahiguman nato ng Diyos, then tumano nato ng pulong sa Diyos. Oh? Ginagugma man nato, para sa kagilikanan, kung ginahigugma mo imo iloy kagamay, then tumana ang iya ginasugo. Tumana ang gusto nga ipatuman sa imo gilikanan. Di ba? Kaysa simple nga butang mapakita naton ang ginatawag ng paghigugma, even though wala nimo ginhambal, Mapa, I love you. Pero sa sila nga pamaagi, ginpakita nimo, gin-demonstrate nimo, nga Mapa, ipalangga ko ikaw. Mga young people, mga kabataan, makahambal na balakang mo sa inyong ginikanan, Mapa, thank you and I love you. Kaysa word nga I love you, tatlo lang naka-word ha. Pero ano, tatlo ka tsakop, tatlo ka word, pero kabudlay, ihambal. Pero sila nga pamaagi, ipakita nga palangga mo sila. Then, pareho sa atong Ginoo, sunda ang pulong sa Ginoo. Kaya sila nga pamaagi, ipakita mo, nga ginigugman mo siya. Diba? Kaya nga ikaw ginunang ipalangga sa Diyos. Bisan siya nga wala sa sala, ginpakang sala. Grabe no? Ginhimo siya nga makasasala tungod sa aton. Ginhimo siya nga grabe ka makasasala, ginhimo siya nga grabe nga pag-antos or gisakit tungod sa aton. Grabe katama, kagtungod din na sa aton. Romans chapter 5 verse 12, for He hath made Him to be sin for us,
who knew no sin, that we might be made the righteous of God in Him. Amen. Ginhimo sa mga sasala tungod sa aton, even though wala siya sing sala. Kagang iya kamatayon nagdala sa pagkamatarong sa aton. In Romans chapter 4, verse 25, who was delivered for our offenses, and He was raised again for our justification. Damot na mo ta benepisyo na? Damot na benepisyo nga isa ka Kristohano? Namangkot ang Ginoo sa kay Peter. Peter, do you love me? Pero sa sapat na Peter, Lord, kabalo ka na din. Huh? Lord, I love you. But if you love me, ang niya, feed my sheep. Kung palangga mo ko, pahola ako ng mga panong. Pero anong word nga love tira ni Jesus Christ? Ay agapio. Agapi. Pero ang ginambal ni Peter is Phileo. Lord, ang wala din kaya ko ihatag sa imo. Ang basa Ginoo sa iya, ako ni ihatag ko tanan sa imo. Pero ang sabat ni Peter, ang wala ni Lord, ang kaya ko ihatag sa imo. Ang wala ni, ang ginalangin, no? Then, walk in His commandments. Maglakad sa iyang sugo. Kaya ang tao nga nagapanglakaton, pinaagi sa pulong sa Dios, kag pinaagi sa Dios ang iya dalan, hindi mangin hindi mangin liko-liko, kundi tadlong kag mataway. Tadlong kag mataway. In 1 John chapter 2, verse 3 ang ambal niya. Nasiguro tagid niya kilala ta ang Dios kung ginatuman ta ang iya mga sugod. First nga qualification as kilalahon ang Diyos. So pamangkot, gaano mo kakilala ang Diyos sa imong kabuhi? Enough na ba lang, nahabalot mo lang, Lord, you're my Savior. Ikaw ang comfort, sa aking comfort, ikaw ang provider sa alaw-alaw nga tanan. Okay na na. Di ba kung palangga mo isang katao, mas kinakilala mo pag-ibig? Di ba? Para sa bala sa sa couple. Kung palangga isang boy gani si girl, mas kinakilala yung pagin ano ang gusto, ang favorite niya color, favorite niya ang pagkaon, din ang favorite niya ang place. Di ba tanan-tanan? Kulang na lang mag-apply siya yung kay details to details gid. Huh? Pero how about sa Ginoo? Gaano mo kakilala ang Diyos sa imong kabuhi? Ayan, medyo gamay, medyo dako, or dako-dako. Di kita dira. Dapat mas kinakilala mo pagin. Then, be doers, not hearers only. Ang pulong sa Diyos, ginapamatian, kag gina-apply. Wala lang, kay ginapatian lang. Oh? Wala lang tagapamati sa pulong sa Diyos, kundi ginapamatian natin, kag gina-applikar, but be doers of the word, not hearers only. James chapter 1, verse 22. Then ikadua, worship and give thanks. Worship God in spirit and truth. Sa espiritu, kag kamaturan. Paano nimo mabalaan? Nga kamaturan ang imong pagserbisyo sa Ginoo? Nga wala simpon nga kalainan? Ang pulong sa Dios ang naggiya sa matarong nga dalan. Ang mayang pulong sa Dios gamhanan kag matalong pa sa duwa sing sulab nga espada kag nagalusot sa kalutalutahan kag asta sa imong kalagad espiritu. Amen. Talong-talong katama. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat ka sa butang ako din. Sa mga sa mga pagtilaw na nag-aabot sa imong kabuhi.
Kaya ang bal ni Paul, Apostle Paul, in everything, give thanks for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. In all, wala siya naghambal na pilion mo lang. Give thanks for this the will of God. So, sa tanan nga butang, pasalamatan mo ang Diyos. Pasalamatan mo ang Diyos. Nakapasar ka. Even though wala ka nakapasar, pasalamati ang Diyos. Kaya may ara, plano ang Diyos sa imo. Pasalamati ang Diyos, naway na dayon ang imo nga trip. Ang imo paglakad. Ay tungkol may plano ang Diyos sa imo. Pasalamati ang Diyos kaya nagkasakit ka, gina-remind ka nga mga lagad ka naliwat sa iya. Pasalamati ang Diyos kaya tungkol may plano siya sa imo kabuhi. Ang tanan nga nagabutang, ang tanan nga butang, dapat natin pasalamatan sa Ginoo. No? Nga kinahanglan pasalamatan. In everything, give thanks for this is the will. Kabubuton sa Diyos. Kabubuton sa Diyos. Then, praise Him continually. Ang word niya continually, hindi lang niya nga adlaw nga Domingo, prayer meeting, kundi adlaw-adlaw kag oras-oras. Psalms chapter 1 verse 2. Oh? Ang habal David, ginakalipay niya ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw gabi niya ginapamalandungan. Adlaw gabi. So sa aton, sa kita makabasa sa pulong sa Diyos, or Bible. Mas importante pag ganin sa cellphone sa aton, yaman, permit a bit. Pero ang Bible, yung kalipatan, realidad, no? Realidad. Ang pulong sa Diyos, ang suko sa Diyos, importante, pero nga ang kalipatan nato. Sometimes, makatintar mo ng cellphone, no? Sometimes, ang balbi ang Malang Espiritu, i-open man ang app mo ang Bible. No, pagbukas sa power button, nag-log-take man ang messenger, piho na. No? Piho na. Amo na nga sa aton, ang pag-worship dapat sa Diyos, mapinadayunon hindi kay utod-utod. May araw ba lang itong tingwaling na utod-utod? Wala. Then, ikatatlo, live a holy life. Di ba? Live a holy life. Mabudlay ba lang magpakabalaan? No? Kita ka karon kontra mo sa dalan. No? Ano naman sa rekomend sa no? Initan ka? Pero na mabudlay. Wala naka-epekto sa atong tagipusohan. Mabudlay kay una word ko ginangin ko ginahanaw nga wala desire. Paghandom nimo ang isa ka bagay, ginatinguhaan mo gid nga kuhaon, ginatinguhaan mo gid nga malabot. May desire. Ginatinguhaan mo gid, wala mo ginauntatan. So untatan mo siya kung tapos na, di ba lang? So sa aton man bilang isa ka Kristohanon, ang pagiging balaan Diyos lang kag matarong. Ang una nagdeklara sa aton si Kristo. No? Ang basang Galatians chapter 2. Ang nagakabuhi sa akon amo si Kristo. Kaya tungod ang nagakabuhi sa imo amo si Kristo, then papayay ang Diyos nga magakabuhi sa imo kabuhi. Hindi kay ikaw ang magagiha or magapang nakaton sa imo mismo kabuhi. Papayay ang Diyos. Let the word of Christ dwell in you richly. Let the word of Christ. Turn away from sin. Live a holy life means pagtalikod sa sala. Budlayan, no? Ngaman, kay nabata kita sa sala. Wala pa tanabunag, makasasala na kita. Puro masin ko duksi. Nagsulod ang sala sa niyang kalibutan. Tungkol sa kay sino? Tungkol sa kayatan. No? Tungkol sa paglapas nila. Kag ang sala, nagdala sing kamatayon sa tanan nga tao. So, ang pagtalikod sa sala, nature, may sa tao makasala, no?
o ayaw ra, sige pakasala. Lain ang word nga makasala kaysa nagapakasala. Magambal ka nga makasala, hindi mo ngod eh. Pero nagambal ka nga nakasala or nagapakasala, ginahumod mo sa imong buot. Kabalo ka na gid nga sala, hindi mo upa. Para pagit mga white lies, sala magyapon. Lies sa mo sala nga binutig, di ba na? Kaya may arap ako or nga nagapatayo na ang gitawag nga sala. Kay una, ginanormalize naton ang sala. Ginormalize na naton niya, adlaw-adlaw, ay, mula man kasi hindi naman, gamay lang man yung butang. Huwag makita sa mama at si papa, mamuha ko na 50 pesos doon na sa iyawan niya. Pagkasunod adlaw na, linibo na. Hindi na hindi na magnabu. No? Kung ginanormalize mo ang sala. Then, over your life to God. Live a holy life means over your life to God. Ang pamangkot diri, ay tungkol nagadumdum kita sa kamatayon ni Kristo. Ano bala kadako ang impact sa kamatayon ni Kristo sa imong kabuhi? Amo ina pamangkot. Ano bala kadako ang impact sa kamatayon ni Kristo sa imong kabuhi? Ano kadako nga impact ang pagpalangga sa Dios sa imong kabuhi? Ano kadako nga impact ang cross ni Kristo? Ano sa aton nga kabuhi? Kasi sila nga pamaagi, ma-encourage ka pa rin. Nga Lord, grabe sa katama ang pagpalangga mo sa akon, grabe sa katama ang paghiya mo sa akon, sa pag-provide mo sa akon, grabe ang na-experiensyahan ko. Sa nabasa ko yung libro sa Mark, grabe na tululuha ko nga. Grabe tungkol sa akon yung sala, pakawian siya. Grabe tungkol sa akon yung sala, ang kamot niya, ang ginagsahan. Tungkol sa iyang pagpalangga sa akon, ang iyang kilid, kintos lang ko. Tungkol sa grabe nga pagpalangga niya sa aton tanan, ginhatagan niya kita sa libre nga kaluwasan. Only Jesus Christ ginaghatag sa aton, pag wala na sa iban. Diba? Then, ano natin mahimo? Over your life to God. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Pero may natin, kag masami natin mabatian dire sa pulpit, di ba? Kung magbasa na ang call to worship. Kung mag-call to worship na, pero may natin batian. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nga ginasulit-sulit sa ambag ginasang ato niya sa nga lecturer, nga ginasulit-sulit. Kaya nga gusto nga magtinergit inang pulong sa atong puna-puna tagipusoon. Nga ginasulit-sulit, kay tungod importante katama. Kaya kung hindi na importante, ginalabay-labayan na lang. Dasig lang mo magwali, no? Conclusion na ta. Dasig lang mo magwali kay base karon din na makatandog sa tagipusoon. Makatandog na din sa guli. Sige na maghiyos. Init na pastor. Di na makabless sa atong tagipusoon ko din na makabless ka, no? Makabalis ka ng baya. Conclusion, because God loved us first, our response should be love Him. Obey Him and reflect His love to others. In doing this, we bring glory back to Him. Nagbalag kita sa glory sa Ginoo. Sa ato niya conclusion, kaduwa naman ng conclusion, no? Story kita. Tapos naman kita. Atong story, nakita ko kayo sa Facebook, at Facebook man ang tanan. Sige, istoryahan ka mo Facebook, sa Facebook. Kung isa ka mama, kag isa ka bata, na babae. Samtang nagalakad sila sa market, ang iya bata nakita sa duwa ka apple. Makita ko sa Facebook, wala pa. O sige, share ko lang liwan sa inyo. Kaya related din sa aton niya thing.
Nagbakal siya sang apple sang duha ka bilog ang bata. Pagbakal niya, nagpalapit siya, "Mami, anak ko duha ka apple. Gusto mo?" Nag-offer siya sa iya mama. Ang bata ay mga butang ta mga 8 to 10 years old. Ang ba niya? "Oh anak, gusto ko na anak. Kanamit sa apple mo ba kay pula-pula? Lumaka-ingat yung sa ako yung magkaon." So ginimo sa bata, ginpangkagtan niya isa-isa. Ang duha ka apple, ginkagtan niya. Ang basa iya mama, "Oh, ikaw mo bata ka, bala dalog sa imo." Grabe kasi yung talong. Kaya ihatag mo lagi sa akon, ginkagtan pa. Samtang nga naghambal ang iya mama, samtang nga nagapangangig iya mama, kabalo ko ginimo sa bata, sige lang hibi. Hibi na siya. Sige pa, ikaw mo bata ka, dalong kagit, ihatag mo lagi sa akon nga kumplito, buhinan mo pagit. Oh, kasunod mo ba? Ako marahambal siya mama. Pero ang sabat sa bata, gintilawan ko ang duwa, kundi ang tamis, kaya ang tamis ihatag ko sa inyo. Ang pinakanamit maihatag ko, ang pinaka-crunchy. Ang mama, ang natabo, na-realize niya yung sala ang iya nga nakita. Sala ang iya yung paghambal, kag nagtulog man ang luha sa iya nga mama. Ano ang lesson? Ang mama nag-represent sa Ginoo. Sa aton kabuhi, aton misinterpret naton kung anong ginahimo para sa Ginoo sa aton kabuhi. Lord, ano ba ang plan mo sa akong kabuhi, Lord? Nga aga kaamo ni, kasi ba mo ko permi mo ko kapangamuyo, permi mo ko ba sa Bible, gapakabuot mo ko, Lord. Pero kaamo ni gatabo sa akong kabuhi. Pero, ang isa ka gusto ang ginahimo, kagpaintindig sa Diyos sa aton, ang, Jeremiah 29:11. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Let us pray. Father, thank you. Salamat sa imong pulong. Nga nag-remind sa amon sa imo dako kapag higugma sa amon. Thank you. Naku din, ikaw ginansang, ginlubong, napatay, ginlubong sa karatong adlaw na banhaw. Salamat Ginoo nga tanan ato ginaantos mo para sa amon. Agud sa tuyo, mahatagan kami sang libre nga kaluwasan. Sa tuyo, nga mapangtang ang pangunahuna, nga kung diin, someday Ginoo, pagkakwaon mo kami. Magabalik kami nila sa iyo. Salamat o Diyos sa grabe nga pagigugma mo sa amon. Selfless love ang ipakita mo sa amon. And we're sorry, Lord. Adlaw-adlaw nga sa tanan, grabe sa amon makasasala. But Lord, ipalangga mo kami. Ginigugma mo kami, ginakos mo kami nga wala sa katapusan. Ginakos mo kami, Ginoo, nga pareho sa imo nga isa ka bata, nagkarami katuman ang imong pagpalangga. Salamat Ginoo sa singatingon. Sa imong reminder, pinaagi sa itong story. Lord, sometimes Ginoo, nakamisinterpret na ako ng imong pulong, ang imong plano sa aming nakabuti. But still, Lord, nagapadayon ikaw sa pagpakita sa imong pagpalangga, nagapakita Ginoo sa imong pagkamayo sa aming nakabuti. Salamat Ginoo sa forgiveness day by day. Sa imong grasya na day by day manamon yung ka-experiensyahan. Salamat sa hope, Lord, nga even though naway kami kabalo, kung buwas mga buktaw pa kami, pero isa lang ginapanungdong mo sa amon. Kami ara kami hope dira sa imo. Even though ay kami Lord, nga buwas, buhay pa ba kami or hindi. Pero Lord, nag-set kami sa time, sa alarm, kag gina-remind mo sa amon nga buwas, still liwat kami, magadayo sa imo. Liwat kami maghahatag sa glory dira sa imo. Salamat o Diyos, sa imo, sa adlaw-adlaw na tanan.
Salamat sa comfort. Sa time Ginoo magkakasubo kami. Salamat sa strength na kundiin sa time Ginoo naggrabe sa amon kami. Salamat sa pamilya nga ginhatag mo sa amon na kundiin gipabatsyag mo sa amon Ginoo ang pagpalangga. Salamat sa ginikanan. Salamat sa utod. Salamat sa mga tao nga nagapalibot sa amon na sila ginagamit mo para ang pagpalangga nimo ipademonstrate sa amin. Salamat o Diyos. Kapatayon ka Ginoo nga mag-remind sa amon nga maglakad pinaagi sa pagtuo dira sa imo nga may dako nga handog nga katuyuan nga ikaw ang among mapalipay sa adlaw nga tanan. Pasensya o Diyos na kami makasasala. Kag salamat sa pagbugal sa amon nga mga sala. Kag initanan amon nga ginabalik ang kadayawan kag kahimayaan pinaagi sa kay Kristo nga amon Dios kag manluluwas. Amen kag amen. At this time, let's proceed to our offering and for the offertory text in the book of Acts chapter 20 verse 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must have the weight, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. And for our prayer of thanks by Ma'am Alexis. Blessed be the name of the Lord, for thank you for everything that you have done for us in the course of Calvary, wherein you have laid down your life for each one of us. Lord, we thank you. We ask you that you continue to stir in our hearts, Father God, to know you more in our lives, that we will grow deeper in our relationship unto you, Lord, that we will walk closer to you day by day, and that, oh Lord, we will going to
serve you all the days of our lives. Lord, we thank you for all the blessings that you continuously poured upon each one of us, Father God, the heavenly blessings, the earthly blessings. Lord, we just want to thank you for everything, for we know that all things comes from you, Father God. Lord, we thank you and we give you back all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. As we conclude our worship today, let us join together in one final hymn of praise. How great thou art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and see the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son has buried, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly buried, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. And I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Closing prayer and benediction by Pastor Joshua Tolentino. May I request Pastor Randy, mag-benediction? Let's pray. Father again in heaven, thank you so much, Lord, sa singaliwan.
Salamat Ginoo sa sining adlaw sa kalipay. Salamat sa imong pulong na nagahatag sa amon kiya. Nagahatag sa amon kalinaw sa amon panguna-una. Bisan pa Ginoo, nagahangtad sa amon na maghandong pati sa mga dalagkong abutang para sa imong kahimayaan. Salamat Ginoo sa sining atiwan. Nakudiin sa among pakipag-fellowship sa pareho ng mga kauturan. Nagahatag ini sa amon kalipay na makita namon Ginoo amon yung utod sa dira sa imo sa pagtuo nga nagapadayon sa pag-alagad nila sa imo. Salamat Ginoo sa sining adlaw. Salamat Ginoo sa natapos nga service sa sining adlaw. Nga diin ay imong pulong kuntanin Ginoo. Hindi maging sayang lamang kundi magahupot ini sa among tagsa katagipusol kaguna. I-bless Ginoo ang katagisapi sa Ginoo. Ang whole churches Ginoo nga naga-service nga kaangay sa Ginoo. Pakamayuha sila, bisa pa Ginoo sila ni Pastor Dirua. Kaupo ng team Ginoo, makato sa Binalbagan, napakato sa Ilog. Nagbisa pa Ginoo, pakamayuha Ginoo ang Ilog Church Ginoo nga nag-celebrar subok sa anniversary ng Thanksgiving. Bisa pa Ginoo sa tanan ng churches. Ikaw mo pakamaayo, bisan pa sa body of Christ. Strengthen Ginoo ang tagsatag sa kapagtuo. Sa ngalan ni Kristo, ang Diyos ka manapos. Nagkaroon ang grasya sa Diyos, ang pagpakainambit sa Balaan Espiritu, ang paglipay, kaking pagmando, ang kunaton, alin karon, doktor sa katungtuman.